ng tao. Yung pagsunod talaga. Gusto ng Diyos ang tao mababad sa kanyang presence. Hallelujah. Pero ito ang ginagawa ng tao. Hindi mo masuhulan ng Diyos. Yes. Ang Diyos talaga, kaya nga, sabi ng Panginoon, Philippians 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Wino-work out talaga yun. Hindi kayang bayaran ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Maging sa atin man sa panahon ito, mga kapatid ko. Yes. Hallelujah. Meron na tayong gagawin, mga kapatid, para pagsaapan yung ating paglilingkod, walang kabulungan. Dahil ang gusto ng Panginoon ay yung genuine relationship with Him. Amen. Amen. Yun yung malalim na relasyon sa Panginoon. Sa panahon ngayon, mga kapatid, kailangan lumalim talaga ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nga, ito unang pagkakamali ni Aman sa kanyang buhay. Lumapit siya sa tao para mapagaling siya. Hindi siya kayang pagalingin. Kahit pa ilang milyon ang ibabayad niya, hindi siya kayang pagalingin ng isang tao. Dahil isa lang ang pagpapagaling sa tao, layo sa kasalanan ng tao, ang ating Panginoon. Amen. Amen. Palapakan natin Amen. ang ating Panginoon. Hallelujah. Yun yung isa naging problema, mga kapatid. In-offer niya para siya gumaling, nag-offer siya. Yun yung una niya, di ba, mga kapatid? He offered the wrong price. Yun yun. Kasi gusto niyang suhulan, mga kapatid ko. Pati hari gusto niyang suhulan. Pangalawa, mga kapatid, he went to the wrong person. Lumapit siya sa maling tao, mga kapatid. Hallelujah. Gusto niya, ang akala niya, ang mga pagpapagaling siya, mga kapatid, sa kanya, ay yung hari ng Israel. Akala niya, yun ang magpapagaling sa kanya. Nag-offer siya, biro mo, yaman na yun. Kasi mayaman na talaga sinaaman. Biruin mo, mga kapatid ko, yung ranggo niya. Biruin mo yung accomplishment niya. Siyempre, sa bawat pakikipaglaban, kasama yung kayamanan na nakukuha nila eh. Talagang kinukuha nila, mga kapatid, nilulusog nila yung bawat lugar, kinukuha nila, doon sinasamsam nila. Yun yung bakas nila, mga kapatid mo, di ba? Yung mga dahil sa dahil magaling, sinaaman. Kaya nga, mga kapatid, ang una kaagad niyang in-offer para gumaling siya ay pera. Yaman, mga kapatid. At ang pinuntahan niya ang tao, mali pa, mga kapatid. Yun yung tao, mga kapatid ko, ang hari. Naghanap siya ng kagalingan mula sa Israel, mga kapatid. At ang hari, mga kapatid ko, ang kanyang sinulatan. Biruin mo, sinulatan niya, mga kapatid, para lang mapalaya siya. Hallelujah. Pero hindi natin nakikita na mayroon isang witness dito na nagsasabi, mga kapatid ko, kung saan pupunta ang tao para maligtas. Mayroong isang bata, mga kapatid, o dalagita, na nagsasabi, pumunta ka sa lingkod ng Diyos para gumaling ka. Inuutos na yun, sinasabi niya, ipinakalat yun, mga kapatid. Ipinakalat yung sinabi ng dalagita, mga kapatid, sa mga tagapaglingkod. Ay yun sa asawa pa ni Naaman. Kasi tagapaglingkod siya ng asawa ni Naaman. Sinabi niya na ang kagalingan ng doon sa propeta ng Diyos. Everybody say amen. Pero ang pinuntahan niya, ari. Diba? Parang gano'n sa panahon ngayon, mga kapatid. Maraming tao gustong gumaling, maraming tao gustong maligtas, pero hindi Diyos ang pinupuntahan. Diba? Kumikilala sa tao, mga kapatid, sinasamba ang tao. Hindi ang Diyos ang sinasamba, mga kapatid. Hallelujah. At ang nangyari pa, hindi siya nakinig, mga kapatid, doon sa witness na nagsasabi, hindi niya pinakinggan yun. Isang ordinaryong tao lang, mga kapatid. Parang gano'n. Sometimes tayo, pag nangaral tayo ng isang tao, lalo pag nakita natin ang tao, mga kapatid, na medyo mataas sa atin, ay hindi ka pakikinggan, i-reject ka. Pero hindi nila alam, ang pure ng naraan, ng kasalanan, ay dala-dala mo ang Panginoong sa Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tinuro ng isang dalagita, mga kapatid ko, ang lingkod ng Diyos na si Elisha. Si Eliseo. Tinuro yun, mga kapatid. Hallelujah. Nandoon kay Eliseo, mga kapatid ko, ang katakian dahil siya lingkod ng Diyos. Hallelujah. Hindi si Eliseo ang magpapagaling. Hindi si Eliseo ang healer, kundi yung na kay Eliseo. Yes, amen. Tayo, hindi tayo nagpapagaling. Hindi tayo, mga kapatid, ang magliligtas ng daan natin. Meron man tayo, mga kapatid ko, pangangaralan, meron man tayong babahinan, itatanim lang natin yung butil na yon, mga kapatid, para sila gumaling, pero hindi tayo ang tagapagpagaling.
Hindi natin pwedeng assume na tayo nagpagaling sa kanila, kundi ang Diyos. Ang Diyos na nasa puso mo, yun ang nagpapagaling sa kanila. Amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Kaya nga, ikalat mo lang daw talaga ang butil. Ipagsabi mo lang talaga yung butil. Pagsabi mo lang talaga ang salita ng Diyos. Yes. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, may buhay yan. At yun, mga kapatid ko, hindi mo namamalayan, hallelujah, may gumagaling. Mayroong nababago. Mayroong, mga kapatid, ang karanas ng kabugihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? May mga hindi nakikinig. Katulad ni Naaman, hindi siya nakinig, mga kapatid. Sino ba yung bata na yun? Isang alila. Isang katulog. Hindi pinakinggan, mga kapatid. Di ba? Pero kung minsan, mga kapatid ko, yun yung mga tao kapal, yun yung minsan, mga kapatid ko, mayroong dalang ginto o gininto ang puso. Mayroong dalang mabuting balita, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Nakapag-ipagsasabi lang talaga. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang nahari daw ng Israel ay hindi kaya, mga kapatid ko, na makapagpapagaling dahil wala daw siya kapangyarihan mula sa Diyos, mga kapatid. Because salvation is of God. Amen. Ang kaligtasan nasa Diyos. Ang pagpapala nasa Panginoon. Ang pagpapagaling galing sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Gumagamit lang siya ng instrumento o tao, pero ang pagpaparangal ay sa Diyos Panginoon. Yung tandaan natin palagi. Ano man daw yung ating ma-accomplish sa Panginoon, lagi ang kapulihan ay para sa Panginoon. Amen. Everybody say amen. Huwag natin angkinin yung kapulihan, mga kapatid, na para sa Diyos. Pag inangkin natin, mga kapatid, wala na tayong maibibigay sa Diyos, kaya inangkin na natin. Yes. Lahat daw para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga, kailangan lang daw, mga kapatid ko, tutukuyin ng tao. Hindi yung maling tao, mga kapatid, ang lalapitan ng tao. Para sa kaligtasan, mga kapatid, ang Panginoon lang makapagpakaligtas. Hallelujah. Maraming tao, ang tinitingnan, mga kapatid ko, ang tao. Pero ang nakapagliligtas ay ang ating Panginoon sa Diyos. Amen. Tingnan mo ngayon, napakaraming tao. Halos ang bahay na bilang Diyos, mga kapatid ko, yung kakasabon. Diba? Sasamba, sinasamba na nila. Si Jesus, mga kapatid, underdog na lang. Wala lang sa isa ang Panginoon sa Kristo. Ang dami ngayon, mga kapatid. Ang dami ngayon, tingnan mo. Tingnan mo ang mundo kung bakit nagkakaganon. Tingnan mo, mga kapatid ko, ang bansa kung bakit kinakalimutan ng Panginoon. Ano ang nangyayari sa bansa? Kinakalimutan ng Diyos. At ang sinasamba ang tao. Ano nangyayari, mga kapatid? Diba, dumadaan sa mga dilubyo, dumadaan sa mga problema. Kasi nga, mga kapatid, nakakalimutan na, hallelujah, ang Panginoon. Kaya ito yung pangalawang pagkakamali, tinaaman. Sinasamba niya tao. Ang hari, ang kanyang sinasamba. Yun yung mistake na nakumit niya, mga kapatid. Hindi niya sinuko ang kanyang sarili sa Diyos sa kanyang pagkakamali. Amen. Maraming ganoon, mga kapatid. Kasi importante yung pagsuko talaga, yung surrendering of your will. At sasabihin mo, Lord, not my will, your will be done in my life. Yung isusuko mo talaga kahit kahit-litang bagay sa buhay mo, mga kapatid. At isusuko mo ito sa Diyos, hindi sa tao. Sa Diyos talaga. Kaya sinaaman, mga kapatid, hindi gumaling dahil ang kanyang nilapitan. Una, nagbayad siya, mga kapatid. Ang kaligtasan, hindi kayang bayaran. Ang kagalingan, hindi kayang bayaran, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid ko, lumapit siya sa tao. Ang sinasamba niya tao. Kaya nauso noon pa, mga kapatid, tao ang sinasandala ng tao, mga kapatid. Noon pa ang tao ang sinasamba, nakakalimutan. Pagka ang Diyos nakakalimutan, mga kapatid, walang mangyayari sa buhay ng isang tao. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Acts chapter 4, verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. The name above every name, and the name is Jesus Christ. Kaya pag nakalimutan ng tao, Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, yun yung malaking pagkakamali ng tao. Yun yung malaking pagkakamali ng tao pagka nakalimutan ng mga kapatid ko yung will ng Panginoon Kristo sa buhay ng tao. Ang will ng Panginoon Kristo sa buhay ng tao ay ang sumunod lang. If you love me, you must obey my commandments. John chapter 14, verse 15. Pagsunod ang kailangan ng Diyos, hindi ang kayamanan, hindi ang katanyagan, hindi ang katalinuhan, hindi ang kagalingan, mga kapatid ko, kundi yung pagsunod, hallelujah, kahit sa kaliliitang bagay,
ng buhay po natin ay kailangan daw yung pagsuko sa kalooban natin sa Diyos. Amen. Yun yung importante mga kapatid. Para makaranas tayo ng kagalingan. Ano ba yung kagalingan na tinutukoy ng Panginoon mga kapatid? Hindi lang tumutukoy ito mga kapatid sa spiritual leprosy. Although ang tao without Jesus Christ, meron silang spiritual leprosy. May sakit na ketong. At ang kabayaran ng kasalanan na yan ay kamatayan. Pagka hindi siya gumaling, mamamatay si Naaman. Na hindi isinuko ang buhay sa Diyos. Biro mo, dami niyang yaman, ang dami niyang karangyaan, pinapalakpakan siya, pero wala siya. Dito lang yung sa lupa. Wala silbi yun. Kung hindi talaga siya makakaranas, mga kapatid ko, ng kagalingan mula sa Panginoon. Ano ba yung pinapagaling ng Diyos sa buhay ng tao? Hindi lang naman, mga kapatid ko, tinatawag na spiritual leprosy, lahat ng bagay sa buhay ng tao. Yan yung kailangan. Everybody say amen. Kaya nga sa ating buhay, kahit kalipitan bagay, sinusuko sa Diyos. Kalipitan man daw bagay na pagkakamali, sinusuko sa Diyos. Kalipitan man daw sama ng loob, sinusuko sa Diyos. Dahil hindi rin malulugod ang Diyos, mga kapatid, kung mayroon tayong mga dalang kabigatan sa buhay. Kung mayroon tayong dalang mga kapatid ko, pagkakamali sa buhay. Everybody say amen. Ang kamalian, handong mga kapatid. Kaya sabi ko, bawat mistakes ng tao, mayroong consequence na nangyayari sa buhay niya. Kaya ano ang consequence na Naaman sa kanyang nagawang kasalanan sa Diyos dahil mali ang kanyang sinasamba. Binabayaran niya ang kanyang pagsamba, mga kapatid. Lumapit siya sa tao. Nagbayad siya sa tao, mga kapatid. Mali yun. Ano ang consequence? Lumala ang kanyang sakit. May mapera na, pero may ketong ka. Diba? Anin ko yung pera kung may ketong ako. Pagtatawanan lang din ako ng tao. Everybody say amen. Amen. Anin ko yung yaman, mga kapatid ko, kung di ako ligtas. Anin ko yung maraming pera kung hindi ako ligtas. Marami man ako maipon sa bangko kung di rin ako ligtas. Ano, anin ko yun? Yes. Madadala ko ba yun sa langit? Kinakain doon ng tama. Tama. Bisaya nagsalita kaya tanga. Yung pagkagayon, tama. Wala, isilbi. Diba? Amen. O, yun yung katotohanan. Pero sa buhay nito ngayon, ang daming tao, mga kapatid, ginugugol ang buhay, mga kapatid ko, lahat sa paghahanap buhay. For what? What shall a prophet of Mama minion the whole world and lost his own soul? Kasi kailangan ngayon talaga yung malalim na relasyon sa Diyos. May importante. Hindi ko sinasabi huwag magtrabaho. Diba? Sabi rin ng Bible, huwag pakainin yung tamad. Pero hindi rin sinabi ng Bible, mga kapatid, sobra-sobra rin ang pagtrabaho, kalimutan mo na ang Diyos. Kahit oras at panahon at oras para sa Diyos, kinakalimutan mo, ayaw mong kumain. Kasi pihikan ka. Darating ka, mga kapatid, huli ka pa. Diba? Ipihikan ka. Hello? Galit na kayo sa akin. Hindi ka eh, magalit na kayo. Hello? Amen. Ito tao. Diba, mga kapatid? Ganyan sinaaman eh. Kung pera sinaaman nila, bayad siya. Pagalingin nyo ako, bayad ako, kahit ilang milyon. Hindi nga yun ang hinahanap ng Diyos sa tao eh. Yes. Yung puso na sumusuko. Yes. Yung puso na ang Panginoon ang sinusunod. Kahit sa kaliitang bagay, ang Diyos ang sinusunod, mga kapatid. Hindi kasi ang hangad lang ni Naaman yung yaman niya. Hindi niya hinangad yung kanyang kagalingan spiritual. Maraming ganun tao, ayaw mahirapan. Yes. Di ba? Ayaw maghirap, kaya papatay ako para sa pamilya ko. Diba? Ayaw ko maghirap, kaya hindi ko pwede isuko itong aking katayuan kung ano ito. Senador ako eh. Maraming pera sa Senado eh. Paano na lang yung baboy? Pork marriage. Baboy yun. Diba? Kaya hindi ko isusuko yun. Maghirap ako. Ayaw ko mahirapan. Diba? Amen? Amen. Condition yung office ko eh.
ko. Eh, paano lang kung susuko ko yung pork barrel ko? Bibigay ko sa mga